Kabanata 3. Visualization, at paniniwala sa pagkamit ng pagnanais. Pangalawang hakbang patungo sa kayamanan. Ang paniniwala ay ang punong alchemist ng isip. Kapag ang pananampalataya ay nahahalo sa vibration ng pag-iisip, ang hindi malay na isip ay agad na kumukuha ng vibration, isinasalin ito sa espiritual na katumbas nito, at inihahatid ito sa walang katapusang karunungan sa panalangin. Ang mga damdamin ng tiwala, pagmamahal at sekswalidad ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng pangunahing positibong emosyon. Kapag ang tatlo ay pinaghalo, mayroon silang epekto ng pagkulay ng vibration ng pag-iisip, na agad na umaabot sa subconscious mind, kung saan ito ay nababago sa espiritual na katumbas nito, ang tanging anyo na maaaring pukawin ang isang tugon mula sa walang katapusang katalinuhan. Ang pag-ibig at pananampalataya ay transcendental, ang espiritual na bahagi ng mansex ay purong biolohikal at nauugnay lamang sa pisikal. Ang paghahalo o paghahalo ng tatlong damdaming ito ay may epekto ng pagbubukas ng isang daluyan ng direktang komunikasyon sa pagitan ng may hangganan, pag-iisip ng tao at ng walang katapusang katalinuhan. Paano paunlarin ang pananampalataya? Ngayon ay dumating ang pahayag na nagbibigay ng isang mas mahusay na pag-unawa sa kahalagahan ng prinsipyo ng self-mungkahi sa pag-convert ng pagnanais sa kanyang pisikal o pera katumbas. Ang mga ito ay, ang paniniwala ay isang estado ng pag-iisip na maaaring mahikayat o malikha ng mga pagpapatibay o paulit-ulit na mga tagubilin sa hindi malay na isip sa pamamagitan ng prinsipyo ng pagmumungkahi sa sarili. Halimbawa, isaalang-alang ang layunin kung bakit mo binabasa ang aklat na ito. Ang layunin, natural, ay upang makuha ang kakayahang baguhin ang abstract na pag-iisip na impulse ng DESIRE sa pisikal na katapat nito, pera. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubilin na ibinigay sa mga kabanata tungkol sa pagmumungkahi sa sarili at sa hindi malay na pag-iisip, na buod sa kabanata tungkol sa pagmumungkahi sa sarili, maaari mong kumbansihin ang hindi malay na isip na naniniwala kang matatanggap mo ang iyong hinihiling, at ito ay kikilos ayon sa paniniwalang iyon. Ang isang paraan ng pagbuo ng paniniwala na hindi pa umiiral ay napakahirap ipaliwanag, halos kasing hirap, sa katunayan, tulad ng pagpapaliwanag ng kulay pula sa isang bulag na hindi pa nakakakita ng kulay at walang maihahambing sa iyong ipinaliwanag sa kanya. Ang pananampalataya ay isang estado ng pag-iisip na maaari mong paunlarin ayon sa gusto mo pagkatapos mong mapag-aralan ang 13 prinsipyo, dahil ito ay isang estado ng pag-iisip na kusang umuunlad sa pamamagitan ng paggamit ng mga prinsipyong ito. Ang apirmatibong pag-uulit ng mga utos sa iyong subconscious mind ay ang tanging kilalang paraan para sa kusang pag-unlad ng isang pakiramdam ng pagtitiwala. Marahil ang kahulugan ay maaaring linawin sa pamamagitan ng sumusunod na paglalarawan ng paraan kung saan ang mga tao ay nagiging mga kriminal kung minsan. Sa mga salita ng isang sikat na kriminologo, kapag ang mga lalaki ay unang nakipag-ugnayan sa krimen, kinasusuklaman nila ito. Kung sila ay nakikipag-ugnayan dito sa loob ng maikling panahon, sila ay nakasanayan na at nagpaparaya dito. Kung sila ay nakikipag-ugnayan dito ng may sapat na panahon, sa huli ay tinatanggap nila ito at naapektuhan nito. Katumbas ito ng pagsasabi na ang anumang impulses ng pag-iisip na paulit-ulit na ipinapasa sa subconscious mind ay sa wakas ay tinatanggap at kikilos sa pamamagitan ng subconscious mind, na nagpapatuloy upang isalin ang salpok na iyon sa pisikal na katumbas nito sa pamamagitan ng pinakapraktikal na mekanismong magagamit. Kaugnay nito, isaalang-alang muli ang lahat ng mga kaisipang naramdaman, nadama, at may halong paniniwala, agad na nagsimulang isalin ang kanilang mga sarili sa kanilang pisikal na katumbas o katapat. Ang mga emosyon o ang pakiramdam na bahagi ng mga kaisipan ay ang mga elementong nagbibigay sa mga kaisipan ng sigla, buhay, at pagkilos. Ang damdamin ng tiwala, pagmamahal, at kasarian, kapag hinaluan ng anumang pampasigla sa pag-iisip, ay nagbubunga ng higit na pagkilos kaysa alinman sa mga damdaming ito lamang. Hindi lamang mga impulses ng pag-iisip na may halong paniniwala, ngunit anumang positibong emosyon na may halong anumang negatibong emosyon ay maaaring maabot at maimpluwensyahan ang subconscious mind. Mula sa pahayag na ito, mauunawaan mo na ang subconscious mind ay nagsasalin ng pisikal na katumbas nito, ang impulses ng pag-iisip na negatibo o mapanirang